The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to Nicodemus, "Just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the verdict, that the light came into the world, but people preferred darkness to light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light, and does not come toward the light, so that his works might not be exposed. But whoever lives the truth comes to the light, so that his works may be clearly seen as done in God." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Batiin ho natin ang mga katabi muna. Good morning. At welcome ho natin ang mga bisita natin. We have some visitors from Cavite pa, no? At iba pang mga kapatid natin from Metro Manila who chose to celebrate this Sunday Eucharist with us. Welcome ho kayo sa tahanan ng ating mahal na ina. And today is 4th Sunday of Lent. Kaya nga ho, bago ako bumaba, hinanda ko ng sarili ko. Sabi ko, alam ko na kung anong mangyayari pagbaba ko. And true enough, paglabas ko, sabi ko, wow, ang ganda naman ng suot ni Father. Hindi ko po ito favorite color. Hindi dahil wala ng violet, kaya ito na ang sinuot. Today is what we call Laetare Sunday. Laetare means rejoicing Sunday. Kaya sa gitna ho ng ilang linggo nating pagninilay tungkol sa pagsasakripisyo, paghihirap, sa gitna po ng ilang linggo na nating pagsasakripisyo, pagtitiis, pagtitimpi. O di ba ang hirap-hirap na, Father? Ang tagal naman ng Kwaresma. Miss na miss ko na ang baboy talaga. Miss ko nang kumain ng marami. Miss ko nang mag-soft drinks, Father. Kasi ang dami nating pinitigilan muna at pinipigilan pag Lent. But sa gitna ng lahat ng ito, biglang meron tayong Laetare Sunday. Linggo ng pagdiriwang ng pag-asa at kaligayahan. Sabi nga, huwag nating isipin, huwag nating gawing parusa ang Kwaresma. Biyaya ang Kwaresma. Sapagkat ito ay binigay ng Diyos sa atin bilang panahon, oras, para maitama natin ang mali natin. Para maituwid natin ang mga baluktot na sa pag-iisip natin. This is not just about penance. Lent is not just about penance, but another chance. Last Friday, masayang-masaya ho ako lalo na at ang ilan sa atin dahil sa naganap na kumpisalang bayan. And most of those na sumama, sabi nila, Father, ang dami nito. True enough, halos 10 o'clock na po kami natapos. Kaya salamat sa Panginoon, salamat sa pagtawag niya sa atin na magbalik loob at tumalikod sa ating mga kasalanan. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa biyaya ng pagpapatawad at ng awa. It is God's grace. Kaya nga, pag tayo nakakapagbalik loob
Kapag tayo nakakapagkumpisal, be grateful to God. Yun ang laging niyang hinahangad. At siya ang laging unang tumatawag sa atin upang magbalik sa Kanya. Katulad po ng ginawang pagpapadala ng Diyos sa ating unang pagbasa, narinig natin, sa Lumang Tipan, nagpadala ang Diyos ng maraming propeta, ng maraming hari, upang ipaalala sa atin na lagi siyang nagbibigay ng pagkakataon ng paraan para ang tao ay tumalikod sa kasalanan, para ang tao ay magbalik loob sa Kanya. At hanggang ngayon, God did not and will never give up on us. Kaya pagkatapos gawin ng tao ang unang pagkakasala, hindi naman sinabi ng Diyos na lumayas na kayo, hindi na kayo makakabalik dito muli. Nung pinalabas niya ang tao sa paraiso, hindi niya sinabing, banned na kayo dito. Di kagaya ngayon. Nagsusulian na ng kandila yung magkumpare, yung magkumare. Nagkakalimutan na yung mag-best friend ng 10 years. Ano ang sabi ng Panginoon bago niya palabasin ang tao sa paraiso? Ikaw ay magiging aking muli. You will be mine again. Pwedeng kalimutan ng Diyos ang kasalanang pinagsisihan na ng tao, pero hindi makakalimutan ng Diyos ang pagmamahal niya sa tao. Kaya nga, meron tayong Jesucristo. Kaya meron tayong Kwaresma. Ito yung sinasabi ng ating ikalawang pagbasa ngayon at ng ating Ebanghelyo. Si Kristo ang dakilang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Si Kristo ang nagdala ng pag-asa at ligaya sa buhay ng tao sa mundo. Siya yung naging liwanag sa dumilim na buhay ng tao dahil sa pagkakasala. Dinala ni Kristo ang liwanag na nagbalik ng pag-asa at kaligayahan ng tao. Sabi nga, nagkamali, pero hindi ka masamang tao. At yan ang pinapaalala ng Kwaresma ngayon. Si Jesus, ang grasya, ang biyaya na naging ligaya at pag-asa ng tao sa mundo. Pag tinignan natin si Kristo, nakikita natin ang pag-asa. Nakikita natin ang ligaya. Kaya nga ang paalala, di ba? Ang ending ng Kwaresma, hindi Good Friday. Ang ending ng Kwaresma ay Easter Sunday. Walang mababaliwala sa lahat ng tinitiis mong paghihirap sa ngalan ng pagmamahal mo sa Diyos. Walang mawawala sa lahat ng ginagawa mong sakripisyo sa ngalan ng pagmamahal mo sa pamilya mo. Walang mababaliwala sa lahat ng ginagawa mong pagtulong at paglilingkod sa ngalan ng pag-ibig mo sa kapwa mo. Isang araw, umasa at magtiwala. Ibibigay ng Diyos ang sapat at dapat na gantimpala para sa iyo. Kaya nga po, bukod sa pagyuko at pagpapakumbaba ngayong Kwaresma, sa ating Ebanghelyo, merong tinuturo at pinapaalala sa ating dapat din nating ugaliin ngayong Kwaresma. Hindi ka lang yuyuko at magpapakumbaba. Ano ang sabi ng Ebanghelyo ni San Juan? Kailangan mo ring tumingala at muling umasa. Tulad ng sinasabi ni San Juan, kung paanong nung panahon ni Moises, naligtas ang tao sa pagtingin nila sa ahas na tanso. Ngayon, hindi na tayo sa tanso titingin, sa krus ni Kristo. Sino man ang tumingin at manalig ay maliligtas ng krus ni Kristo. Bow and believe. Look up and be saved. Hindi para sa tanso o hindi na sa tanso o gawa ng tao tayo maliligtas, kundi pa sa pananampalataya
kay Kristo. Mga kapatid, ito po'y maganda at mahalagang paalala. Pakinggan po ninyo ito. Na gaano mang karaming kaalaman, katalinuhan, kagalingan, gaano mang karaming kapangyarihan at kayamanan ang maipon mo sa mundo, kung wala kang mabuti at matibay na relasyon at pananalig kay Kristo, hinding-hindi magiging tunay, wagas at kumpleto ang kaligayahan mo. Without God, we are nothing. More than anything and anyone else, we need God. Hindi mapupunuan lagi ng pera mo, ng luho mo, ang kalungkutan ng mga kasama mo. At hindi matatapatan ng material na bagay at yaman ng mundo ang wagas na kabutihan ni Kristo. As we continue this celebration, my dear friends, hindi lang ngayong Kwaresma, habang bumibigat, habang humihirap, ang lahat ng tinitiis mong sakripisyo ngayon sa ngalan ng pagmamahal, lalo mong dagdagan ang tiwala at pananalig mo sa katapatan ni Kristong muling nabuhay at nagtagumpay. Sabi nga ni Santa Teresa de Avila, pain is never permanent. Be humble, but always believe. Magalak at matuwa tayo habang pinipili nating mabuhay pa rin at lumaban pa rin ng mabuti at tama. Isang araw, lahat ng ito ay matatapos din, ay maaayos pa rin. Amen.